Huling pitong wika, paghihimay sa mga makabuluhang mensahe ng Panginoong Hesukristo sa krus, laan ay pag-asa at kaligtasan sa sanlibutan. Magandang araw po mga kaibigan. Kung ito ay ngayon lang ninyo na subaybayan, ay special presentation po ito ng FEBC Philippines ngayong mahal na araw, ang huling pitong wika ng ating Panginoong Jesus ngayong Biyernes Santo. Dito po sa FEBC Radio. At ito ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC sa buong Pilipinas, pati na rin sa iba't iba mga social media platforms ito at sa GCTV Channel 185 sa Signal Cable. Kasama rin po natin dito si Bishop Ruben Abante, Senior Pastor po ng Lighthouse Bible Baptist Church at kilalang author din siya ng mga aklat na Into the Deep, Choose Faith and Obedience at ng Secret of Jabez na published by Christian Strengthening Ministries o CSM. Isang kagalakan po na maging kabahagi ng ating special ngayon at salamat sa kaagapay sa iyong pakikinig at pananatili sa programang ito. At tayo dumating sa bahagi ng ating Holy Week Special kung saan ipakikita o ipinakikita ng ating Panginoong Hesus ang kanyang pagiging tunay na tao bukod sa pagiging tunay na Diyos. Ano ang implikasyon nito para sa atin nang sinabi niya, I am thirsty? O hindi ba? Yan ay isang ayon po sa John 19:28, nauuhaw ako. Ito pong salitang nauuhaw ay malapit sa atin, close to home, ika nga mainit po sa Pilipinas, madalas nating mauhaw at we assume na may tubig tayong makukuha o madali tayong makakahanap ng maiinom, except kung ang tubig sa inyo ay naputol, tulad ng mga nangyari nitong ilang linggo nakaraan. Ang mga kabataan, hilig-hilig po sa mga inumin at daming mga choices. Bishop, alam ko, ikaw ay mahilig uminom. Oo. Manginginom ka eh. Manginginom ng kape. ng kape. So, paboritong drink mo yata yan. Yes. Okay. Yes. Oo. May Lighthouse Cafe kasi. Okay. Oo. Masarap ang kape doon. Ayun, nako. Oo. Huwag lang yung may sugar. Oo. Pero alam mo itong sinabi ng Panginoon na ako'y nauuhaw, marami itong ibig sabihin. Yung unang pinag-usapan natin, siya hinayaan ng kanyang ama. Okay. Ipinutong sa kanya yung ating pagkakasala, kaya hindi siya matingnan ng kanyang sariling ama. Ngayon naman siya nauuhaw. Yun ba? Ito palagay ko ang ibig sabihin nito para sa atin, dapat, walang taong hindi nauuhaw. Di ba? Ang unang-una na dapat ma-quench para sa atin. Yung busog, yung gutom, pwede pang yun. Pero yung uhaw, ang hirap niyan. Yan hahanapin mo yung sa pinakamalapit sa iyo. Di ba? Kahit sa kaaway mo, pwede mong sabihin, ako'y nauuhaw. Ibig sabihin hindi lang siya pinabayaan ng kanyang ama. Iniwan pa siya ng lahat. Walang nag-aabot sa kanya ng concern. Inilipusta na siya ng mga kaaway, nag-iisa pa siya sa kanyang kauhawan. Well, talagang sa panahong ito, ang pagkauhaw ay isang experience na nararamdaman ng marami. Kahit na sa mga developed countries, ang pagkauhaw ay hindi natin dapat na i-assume merong quick remedy. Pero itong naranasan ng ating Panginoon na pagkauhaw ay may pahiwatig na mas malawak kaysa doon sa moment of thirst noon. Para sa atin ngayon, nakikita natin ang kanyang dinanas ay physical, emotional, spiritual, ang kanyang buong pagkatao ay affected ng kanyang dirananas at that time. Sa dami ng available na variety ng tubig sa atin ngayon,
na nangangahulugan lang na talagang ang thirst ay isa sa mga common experiences na madaling hanapan ng solusyon. 70% nga ng human body, sabi ay tubig, di ba? Ito ang isa sa mga pinakamahalagang elemento ng ating katawan. Ang ating utak, ang ating brain, ang daloy ng dugo natin, lahat yan ay liquid at kailangan ang tubig para gumalaw, dumaloy ang mga yan sa ating ugata. Pag nauhaw ka, ibig sabihin, unti-unting nauubos yung tubig sa loob ng iyong katawan. So, hindi mo dapat paabutin yung sarili mo na nauuhaw. Sabi nga, Bishop, bago ka pa makaramdam ng uhaw, na-dehydrate ka na. So, huwag mo hintayin yun. Mag-hydrate ka agad. So, maya't maya, hanggat maaari, ay keep your body hydrated at uminom. At wag nang umabot doon sa meron kang heat emergency, baka ka ma-heat stroke. Yung health crisis na yan, ayaw nating umabot sa atin. Lalo na sa panahon ng tag-init at sa panahon ng tayo ay exposed. Huwag paubutin ang katawan natin na magkaroon ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. At lahat ng stage na ito ay talagang seryoso. Huwag babaliwalain. Ayan. Pati ang ating Panginoon, randam po niya ang stages na ito ng heat emergency. Patunay pong ito na ang kanyang katawan talaga'y katawan ng tao. No? Sa haba ng oras sa pagkakabayubay sa krus, maging sa haba ng kanyang paglalakad, pasan-pasan ang krus. No? Sa tindi ng araw, no? Sa bagay, nung panahon na yan, dumilim naman. No? Okay. Dumilim naman. Pero yung pagod, yung strain ng katawan, na-dehydrate na ang ating, daman-daman niya na talaga ang uhaw. Nag-give in na ang kanyang katawan. Di ba, mabababad ka lang sa matinding sikat ng araw ng ilang minuto, sobra na no? May mga nagbababad sa araw, yung mga nag-golf, pero palagi siya lang mayroong daladalang. Oo. Pero po, hindi kaiba ang ating Panginoon sa atin. At kung siya naghahangad din ng dapat na kaibsan ng kanyang pagkauhaw, ganun din naman tayo. Naranasan ng Panginoon niya para sa atin. Upang yung kauhawan natin ay maibsan din. Ayun. So, ito pong sakripisyo ng ating Panginoon ay tila paglusot sa butas ng karayom. Hindi po siya madali. Hindi po siya nadadaan sa training. Hindi po siya nadadaan doon sa pagsasanay. Ito ay talagang dinaanan niya as a human being na hindi siya walk in the park. Napakaraming mga obstacles. Nilakad niya yung halos 1 kilometro. Kayong mga namasyal na sa Israel ay nadaanan siguro ninyo ang Via Dolorosa. Buhat-buhat pa ang krus. Kainitan ng panahon. Mabigat ninyo. Nauhaw siya sa pahinga at nauhaw din siya sa pag-ibig. Yung sense ng parang ako na lang ang nandirito. Yes. Ibang klaseng pag-auhaw yun. Hindi lang basta homesickness yun Parang tinalikuran ka o napalayo ang lahat ng mga aasahan mo sanang nandiyan na magbibigay ng lakas sa iyo. So, tubig ang tugon sa pagkauhaw. Tubig na sana, sanay tayo na nandiyan para maibsan ang ating matinding panunuyo ng labi at lalamunan at ng buong katawan. Sa kabila ng mga obstacles pong ito, yung kalalagay nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng mga bagay. At sa kanyang pagkakabayubay sa krus, sinabi niya na uuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak, vinegar, na nilubog nila ito sa isang espongha at ikinabit yun sa tangkay ng hisposo at idiniit sa kanyang bibig. Sa Juan Kapitulo 19, 28 at 29, sa gitna ng kanyang paghingi ng pamatid-uhaw imbis na tubig ay maasim na alak,
ang sa kanya ay inalok, mapait na kapalit sa dalisay na pag-ibig ni Kristo. Pero, Bishop, hindi lang po physical na pagkauhaw ang manifestation nitong winika ng ating Panginoon na nauuhaw ako. Sabi nga natin kanina, bilang tao, marami tayo mga bagay na kinauuhawan na. Uhaw sa tagumpay, uhaw tayo sa maayos na pamumuhay. Lahat ng yan, hinahanap natin. Uhaw tayo minsan sa pag-ibig ng magulang pagka sila ay wala na or malayo tayo sa kanila. Kaibigan, jowa, marami mga single sa atin ngayon, uhaw doon sa ganong level ng pagmamahal, hindi ba? Pero kailangan natin na makitang ang lahat ng pagkauhaw na yan, physical man, social, relational, ay naranasan ng ating Panginoon. Kaya marami sa atin ay nakararanas ng depression, anxiety, hindi maunawa ang damdamin, hindi mo ma-explain na kung uugatin ang lahat ng ito ay galing pala doon sa gap sa buhay natin na ang word na nagde-describe ay uhaw. Alam mo, ang thirst, yung pagki-quench ng thirst ay napaka-defined. No? Sa dami ba ng drinks, di ba? Pag pumupunta ka sa yung mga stores, makikita mo yung mga fridge, may mga ang dami-daming uri ng inumin. Pero meron kang isa lang na kukunin na magke-quench ng yung pagpamatid ng uhaw mo. And you would like that. Very specific talaga ang pag-quench. Alam po ninyo. At nang ang Panginoon ay bumangon sa krus ng Kalbaryo, ay bumangon sa mga patay, hindi na siya nauuhaw, kundi siya na ang nag-aalok sapagkat siya naging living water na. Naalala mo yung Samaritan woman, Sabi nung Samaritan woman sa kanya, down by the well, ang sabi, ba't ka humingi sa akin ng tubig? Alam mo naman ako yung Samaritano, wala naman tayong relationship na Sabi ng Panginoon sa kanya, kung alam mo kung sino, nakikilala mo yung humihingi sa ng tubig, dili sana ikaw ang hihingi sa kanya ng tubig ng buhay. At yan po ang talagang pamatid uhaw. Kahit siya ang nauhaw na una, pero siya ang nagbibigay ng pamatid ng lahat ng uhaw po natin. Ayun. Oo. So doon sa well, ang sabi niya, nauuhaw ako, pahingi nga ng tubig. Yes. Sa cruise, yung sinabi niyang nauuhaw ako, ay talagang papunta na doon sa kanyang pagpapatunay na ako yung tubig na yan. Yes. Siya bumangon. Oo. At marahil kaagapay, nakakaramdam ka na rin ng matinding pagkauhaw. Uhaw sa pag-ibig sa iyong pamilya, uhaw sa kalinga, uhaw sa bagay na nag-alok ng mundo, sa ating pag-aaral para sa 5 wika. Pakinggan po natin ngayon, sa pagkakataong ito, si Pastor Archie de la Cruz, mental health advocate, kaagapay sa Heartline at counselor sa Amara Counseling and Training Center. Narito ang mga araling pambuhay mula sa 5 sa huling 7 wikang binitawan ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, kasama si Pastor Archie de la Cruz. Isang mapagpalat mabiyayang araw po sa inyo mga kaibigan at mga kaagapay. Isang malaking pribilehiyo po na makasama at magkaroon ng pagkakataon na magkaroon tayo ng pagbubulay at pagsariwa sa mga naging salita ni Jesus samantalang siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Ako po si Pastor Archie de la Cruz, isa sa mga managing partners at resident counselors ng Amara Counseling and Training Center. At the same time ay naglilingkod bilang isang associate pastor sa Christian Gospel Church sa Bagong Barrio, Caloocan City.
Napakadaming ko pong ginagawa ngayon sa counseling at psychotherapy. Napakaraming mga tao ang may kanya-kanya mga issues na dinudulog sa amin para malapatan ng mga holistic, psycho-spiritual, at even spiritual at biblical programming upang matugunan sila sa kanilang mga kalagayan. Alam niyo po, alinsunod din sa mga prescription ng mga nutritional psychiatrist, meron po kaming tinatawag na water therapy. Pagka hindi panahon ng summer, it is highly recommended na nagkakaroon tayo ng hindi kukulangin sa walang baso ng tubig to keep ourselves hydrated. At ang malamig na tubig na ito ay pumapawi sa ating mga pagkauhaw, sa ating minsan panunuyo ng lalamunan, sa ganang nagkakaroon tayo ng pagkakataon para makapag-isip ng tama, makapili ng mga tamang pagpapasya at maging mga damdamin. Ang mga nutritional psychiatrists believe that a cold object, for example, an ice cube inside our mouth, o kaya isang tubig na malamig ay nagbibigay sa atin ng kaginahawahan o kapreskuhan. And that enables a person na makapag-isip at maging very focused sa kanyang kinalalagyan and be in touch sa kanyang naiisip at nararamdaman. Now referring to John chapter 19 verses 28 to 29, after hearing yung first 4 words o sentences ni Jesus, dadako tayo sa isa pang 5 kung saan sinabi ni Jesus, I thirst, I am thirsty, o nauuhaw ako. Later, knowing that all was now completed, and so that the scripture would be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. I am thirsty. Maikse. At kung ibig sabihin, kung babalikan natin yung original context nito, ay posibleng isang salita lamang ang sinabi nito ni Jesus. Nagkaroon iba't ibang mga salin, ngunit hindi nagbabago ang katotohanan na ito ay hindi lang basta sinabi ni Jesus ng gano'n lamang, kundi nagkakaroon ng iba't ibang mga interpretation at mga posibleng meaning para sa atin sa mga readers, hindi lang sa kanyang original audience back then and there. At na-capture ni John. Naroon si John, the beloved, the very close disciple of the Lord Jesus Christ himself. You will notice mga kaibigan na a few chapters back, na pinakilala ni John si Jesus at ni-introduce doon sa kanyang very special encounter with the Samaritan woman sa balon ni Jacob. Narito ang isang dialogue, ang isang hindi natin makakalimutan wherein Jesus broke some boundaries and cultural differences to illustrate some point, especially in communicating Jesus and the coming kingdom of God sa magitan ng pakikipag-usap na ito. Dito ay binigyan diin ni Jesus na siya ay sumasagisag sa tubig na nagbibigay buhay at hindi lamang pumapawi sa kauhawan halimbawa ng ating mga katawan, kundi kung sino man ang tatanggap sa tubig na ito ay hindi na muling mauuhaw. But bago dumating yun, sinabi niya na, maaari bang bigyan mo ako ng tubig? At sumagot sa isang napaka-normal na pagtugon ng babaeng Samaritana ito na, how can that be? Wala kang pangkuha ng tubig, wala kang panalok. Ikaw ay isang Hudyo at ako ay isang Samaritana, and how can that be? And Jesus said, kung kilala mo lamang kung sino ito nanghihingi sa'yo ng tubig, ang ako na nagbibigay ng buhay, ang nagbibigay ng tubig at kung sino man tatanggap sa akin ay hindi na muling mauhaw, ay pahihintulutan mo na pumasok ako o parang tanggapin ang tubig na aking inaalok. Now referring to the 5th last words of Jesus, He said, I am thirsty. Nauuhaw ako. Sabi ng mga theologian, ito ay isang malaking paradox. Isang malaking kabalintunaan. Paano kung ang isang tao, paano kung si Jesus na nagsabi na ako ang nagbibigay ng buhay ay lalabas mismo sa kanyang bibig na ako ay nauuhaw? Maraming mga pag-aaral, maraming mga devotions perhaps ang ating napakinggan, ating binasa at nagsilbing hamon sa atin upang maunawaan ng may kalinawan ng mga sinabing ito ni Jesus. My friends, mga kaibigan, let us not forget that Jesus, during at this point ng kanyang buhay, after 3 full earthly ministry, He was able to communicate His humanity. Jesus was 100% human. But that is not to dismiss the truth, and a lot of scriptures and passages would say that He is 100% man. Napakalaking bagay na dapat nating sinasariwa at hindi kinakalimutan ang katotohanan na ito, mga kaibigan. When I say, and we would like to stress a point, that He is 100% human, no? Even referring to Hebrews chapter 2, verse 17, He had to be made like a man so that He can die for us, so that He can die on our behalf. Hindi magkakaroon ng katubusan o kaligtasan ng sangkatauhan, kundi si Jesus
ay magkakatawang tao, mabubuhay na kasama natin, mapapako sa krus, muling mabubuhay mula sa kamatayan, sa ganang magkaroon ng kapatawaran at katubusan sa ating mga kasalanan. At the same time, you will realize that He had powers. He's a sovereign God. Ang kanyang kapangyarihan hindi natin talaga makakaligtaan, samantalang ang kanyang mga encounter sa Gospels ay talagang nakatala dito. At mula kay Matthew, kay Mark, Luke, and John, we saw Jesus who's God, and we saw Jesus who was fully human. You will also remember sa mga pag-aaral natin, approximately ay mga alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, Jesus was suffering on the cross of Calvary. At hindi siya nagkaroon ng anumang tubig o fluid sa kanyang katawan. The very last time that He had water sa kanyang katawan was probably during the Last Supper together with His disciples. But up until 3 p.m. or 3 in the afternoon, walang naging tubig sa kanyang katawan. So very normal kung iisipin natin, ang pagkauho na ito ay kapahayagan na ako ay tao. Samantalang ako ay nakabilad sa araw, samantalang ako ay nahihirapan, ganap ang aking pagiging tao na makaranas ako ng pagkauhaw. May mga pag-aaral din at mga perspectives na pwede nating tingnan. Nung sinabi ni Jesus na I am thirsty, He may be referring to a human thirst that may be representing something else. Ang pag-uuhaw na ito ay posibleng hindi lamang sa tubig, posibleng ito ay sumasagisag o humahalimbawa sa iba't ibang anyo ng ating pagkauhaw bilang mga tao. Posibleng kalayaan. Posibleng isang bagay na magdulot ng kapayapaan o kapanatagan. At posibleng pagkakamal halimbawa ng atensyon o pag-ibig. Marahil pagpamalasakit. Posibleng ito ay pagtugon sa ating mga malalim at marubdob na pangangailangan. Some would even say this may be a form of spiritual dehydration. Spiritual dehydration. Yung pagnanais natin na magkaroon ng katugunan sa mga pinakapuwang at pasilyo ng ating mga buhay na walang pwedeng makatugon o ibigay ng mundong ito, kundi tanging Diyos lamang. You know, when we realize, if this might be a form of spiritual dehydration, now Jesus presents Himself as the living water, the fountain of life, ang bukal na nagbibigay ng tubig na pumapawi sa ating mga anyo ng pagkauha at pumupuno sa ating mga pangailangan. Jesus said, I am thirsty. Nauuhaw ako. Naunawaan din talaga natin na ito ay maaring pagsalamin sa kalagayan ng sangkatauhan at posibleng ito ay may mga angkop na pagtingin at pagsusuri din sa ating mga kanya-kanyang kalagayan samantalang tayo ay humihinto, tumatahimik, at sinisiyasat kung paano makapangusap ang mga salitang ito ni Jesus sa ganang tayo ay dumagdulot ng karampatang pagsamba at pagtukoy din sa ating mga kanyang kalagayan. Now, what is the significance? Ano mga katuturan ng mga bagay na ito para sa atin? And how can we make sense and worship and appreciate God at the same time identifying our own journey or point or stance in our lives as we get to rehearse, review, and rekindle these words that Jesus spoke on the cross of Calvary? You will notice sa verses 28 and 29, nakastipulate dyan, so that magkaroon ng fulfillment of the Scriptures. Magkaroon ng kaganapan ang ayon sinasabi ng banal na kasulatan, Old Testament, lalo na sa mga references natin dyan, that Jesus had to be fully human upang magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan sa sangkatauhan. At eto na, we can safely assume that Jesus knew that it's about to end. Yung pinnacle o pinakarurok ng messianic consciousness niya ay narito na. 2 more words before He would finally breathe His last breath. Jesus knew, eto na to. The fulfillment was at hand. That's number 1. It's very clear in the Scripture ayon sa pagkaka-capture ni John mismo sa akda sa tagpo na ito. Pangalawa, for us to know that He being fully human is to recognize and identify the thirst. Sabi ng science, ang ating katawan di umano ay hindi kukulangin sa 2/3 na talagang tayo ay may liquid o may fluid, may tubig sa ating katawan. And for you to have not water in the last 6 hours is just a representation of Jesus' humanity.
And it's so good, ano? Maganda po na makita talaga natin dito na hindi nag-atubili at walang paramdangan na talagang ihinahayag ni Jesus na na siya itao at nakakaramdam ng uhaw. At even referring sa Philippians chapter 2, yung humility ni Jesus at goes side by side sa kanyang being in touch, sa kanyang humanity. That humanity of Jesus coupled with perfect example of humility is something that we should not miss sa very act na ito, sa very scene na ito, even sa writings ni Paul sa Philippians chapter 2, and find its perfect application to our own spiritual journey to appreciate Jesus and find ways how to improve our life and make sense of our maturing spirituality through Him and in Him. Jesus was fully human. And He was not afraid to be in touch sa kanyang spiritual, sa kanyang physical thirst. Kakasabi ko pa lang, not being afraid, hindi tayo mag-aatubili, hindi tayo matatakot na tukuyin. And I think, as a counselor myself, heightening or increasing our awareness or consciousness is one of the most liberating thing that we can do as humans. Huwag tayong matatakot. It's okay to feel. It's okay to identify our emotion. It's absolutely normal or makes us fully human to know and be brutally honest with what we feel and what we think. At pagka nagkakaroon tayo ng liberty o kalayaan na tukuyin, mataas ang ating kamalaya, na siyasatin ang ating naisip at nararamdaman, nagiging bukas tayo. At sa ating kabukasan, doon tayo nagiging aware that the promises and the presence of Jesus is just within reach. Nakikita natin siya. Nararamdaman natin siya. Natutunghayan natin siya. Siya nga na hindi na nagkatubili na magsabi ng kanyang pagkauhaw ay para bagang indirect invitation sa atin, it's okay. I am your God. I am human. I am with you. And I know and I understand. Having said that, it's very important to know that Jesus' clear communication of His humanity is a symbol or is a clear message that He is communicating with us, that He is a God who sympathizes with us. You remember, Hebrews chapter 4 verses 15 and 16, si Jesus ay ating punong saserdote na dakila, high priest. And this high priest is a someone who knows how to sympathize with us. Marunong siyang makiramdam, marunong siyang tumunghay, marunong siyang maka-identify. At sa latter part ng discussion ng Hebrews chapter 4 verses 15 and 16, may invitation siya dito na kaya nga huwag tayo mag-aatubili o magdadalawang isip na lumapit sa napakayamang trono o biyaya ng ating Panginoon kung saan ay masusumpungan at matatanggap natin ang kanyang sobrang biyaya at habag. Sa ibang version ng Bible, sobrang kabutihan at sobrang kagandahang loob ng ating Panginoon. Ang ganda, hindi ba kung sasariwain natin? He is a God who sympathize. At normally, sa pag-aaral natin ng Scripture, we will oftentimes encounter sympathize, pakikiramdam, pakikidama, At sa ibang mga version, halimbawa sa counseling practice and psychotherapy, we would rather use the word empathize. Meron tayong mga empath. Meron tayong kapasidad at kakayahan na maka-resonate, sumalamin, makiramdam. At kapag naunawaan natin itong kakayahan at capacity natin, a skill perhaps or a gift that we can do in terms of neighboring and reaching out to others as our ministry, ito ay pagsasalamin ng ginawa at pinakita sa atin ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang pagiging tao natin ay pinakita ni Jesus. He was able to demonstrate that full well so that we get to reflect and mimic His earthly example in terms of ministering to other people as well. But it all starts with not being afraid to identify and recognize our own yearnings, our longings, and our quenching, and our desire to be quenched by water. So do not be afraid. Be in touch. It's absolutely normal. At naunawa natin ang Diyos na ating kinikilala na nagbibigay ng buhay ay yung Diyos at tumutugon at pumapawi ng ating mga paghahanap at pagdarahop. Tinutugunan niya ang ating mga pagkauhaw. Even sa mga writings ni Paul, ang Diyos ay isang Diyos na talagang nagbibigay sa atin ng kaaliwan, katatagan, saganang tayo kinakasangkapan niya para maging daluyan ng parang kapanatagan at mga pagkaaliwan din sa mga taong nakapaligid sa atin. To us counselors, that's very, very important. And that invites us to fully depend and rely on God sapagkat siya ang ating dakilang manggagamot. Siyang nakaunawa sa atin. He knows our pain.
Nauunawaan ng Panginoon. He journeys with us. Kung sa tingin natin na parang no one understands, no one sees, and no one can resonate or empathize or sympathize with us, think again. Mag-isip tayo minsan pa. At naunawaan natin ang ating Diyos, isa sa mga katuturan at saysay ng kanyang pagiging tao, ay upang makita natin, He knows our pains. He knows what we are going through. Nakikita niya ang ating mga pinagdadaanan at siya mismo ay naranasan niya mga bagay na ito. That sense of identification, that sense of resonation is something that's going to give us a lot of comforting concept and appreciate the life and death of the Lord Jesus Christ, why He came here on earth. Aside from the fact that ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay sapat para magkaroon ng kapatawaran at katubusan sa ating mga kasalanan, ay naunawaan natin sa pagpapatuloy ng ating mga buhay, the mere presence of Jesus, yung presensya ng ating Panginoon Kristo, yung kanyang earthly life, yung kanyang buhay dito sa lupa, ay makikita natin that He communicates a very stark message that He is a God who goes with us. He is a God who understands. Siyang ating Diyos na nakakaunawa at nakatunghay sa ating mga kalagayan. Siyang umaaliw sa atin. When He said that I am thirsting, ako'y nauuhaw. Ito ay parang sinasabi na that very state of us being thirsty, being wanting, in searching for something that makes us that fulfills and satisfies us is one of the most liberating experience and state that we can ever have. And that provides another chapter of this searching and knowing by realizing the presence of Jesus, who paints with us, who feels with us, who nods His head sa kasama natin para pakita, I know, I feel, I understand, and you know what I'm doing. I feel for you. I ache with you. I struggle with you. Resonation is such a very big concept in counseling. To feel for others, to cry with others, to mourn with other people, to identify what is it that we are going through. Because Jesus Himself was able to do that for us. The free gift of salvation is that in our journey, in our plight as human beings, we can always embrace and bring with us this truth that Jesus has for us, for you, for me, at para sa ating lahat. So as we remember the fifth last word of Jesus, when He said, I thirst, realize and appreciate that He is a God who is for you. He is a God who is for us. He understands. Just like you, just like me, He knows what He is going through. And He smiles at us. Ngumingiti sa atin sinasabing, pahintulutan mo na pagkaluban kita ng kapanatagan, pagkaluban kita ng kaaliwan. Bayaan mo at pahintulutan mo na akong maging Diyos mo at paggariin mo ako sa iyong buhay para sa aking karangan at para sa aking kapurihan. Ito ang Holy Week Specials ng FEBC Radio TV Network para sa pag-alaala sa pinakadakilang handog na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo.